po tayo magbasa sa ating text na matatagpuan sa Colossus, Colossus 1, 10 to 11. Sabi po dyan sa Colossus 10, sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Verse 11, naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Sa English po sabi, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have a great endurance and patience. Mas bago ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede na po kayong makaupo. Isang pong magandang gabi. Sa lahat po ng nasa online, pasensya na po at medyo nalate tayo ng konti. Pero tuloy ang gawain ng Panginoon. Amen. So, narinig nyo na po ba yung kasabihang patience is a virtue. So, ibig sabihin ito, yung good character in action and thinking. Hindi lang yung action natin, kundi pati yung sa pag-iisip natin. Yun po ibig sabihin ng patience. Yung kaya mo bang maging kalmado at all times. Na po na, yung hindi ka basta na lang nagbe-burst out, sumisigaw, nagagalit bigla-bigla. Yun po, ang patient po, na kahit pinaghihintay kang napakatagal, wala maririnig na galit sa'yo. Meron po kaya sa ating ganito. Wala makakapagtaas ng kamay. Yun po na parang throughout the day, hindi mag-iinit ang ulo mo. Napakapalad na po natin. Pag buong araw, hindi nag-init ang ulo natin, hindi tayo sumigaw, hindi tayo nagalit, di ba? Yun po ang patience na sinasabi. Kasi nga po sa panahon natin, po, nasasanay tayo sa mabilisan. Dahil nga, puro instant na tayo ngayon, di po ba? Kaya po, parang ayaw na nating mag-intay. No need to wait much longer. Wala na tayong ganun eh. Kasi nasanay ka na puro instant. Di ba? Kaya madali na tayong mainis kapag mabagal ang internet. O, kaya kanina, sino ba na-imbis na? Tagal-tagal naman magsimula niyan. Ano ba yan? Gabi na. Yung mga nasa online po ba, meron mga nainip. Yun po, di ba? Babagal kumilos yung kasama natin sa bahay. Di ba? Nag-iinit yung ulo natin. Even pagpunta natin sa church, ang traffic. O kaya naman, hinto na hinto yung jeep na sinasakyan natin. Eh, malilate na tayo. Magkaganon po ba? May sinasabi kayo? Nagagalit ba kayo? Nag-iinit ba yung ulo natin? Nawa nga po, hindi. Pero I doubt. Lalo na kung papunta sa trabaho, malilate na. Diba? Ay, nako. Yung iba nagbubura na yan. Pero yun nga po. Yun po yung talagang madaming factors po, para tayo ay maging impatient. Talagang marami po yan. Nakakabagot, nakakainip, ang maghintay. Pero dapat, hindi nawawala sa isipan po natin yung realidad ng buhay. Ano ba yung reality of life? May mga oras, may pagkakataon na kailangan nating maghintay. Matutong maghintay. We need to slow down at matutong magpasensya. Ayun ang halaga. Dapat daw palaging may baong mahabang pasensya. Yung lubid kailangan lagi na a-adjust po yan. May baong hinahon para walang away. Diba? Diba, hindi tayo makapagpasensya, sigurado meron tayong makakaaway. Kaya yun po yung everyday po, nasusubukan yung patience natin. Ako, dahil nga hindi sa mga hindi inaasahang pangyayari, hindi po natin ma-avoid yun na mayroon talagang pangyayari or may tao na
magpuprovoke sa atin para magalit, para mainit ang ulo po natin. Na po. Pero need pa din po nating pag-aralang maging patient. Kailangan po natin gawin. Lalo tayong mga anak ng Diyos, kailangan marunong tayo magpigil. Yun po. Sapagkat napag-aralan natin na hindi makakabuti sa atin ang maging impatient. Diba? Sabi dito, nag-aralan natin, ano ang magiging nito, consequence? Pwede siyang mag-lead into deadly sin. Di po ba? Nakatulad nito, sino example natin si Eva at si Adan. Di po ba? Imbis na ang sarap na buhay nila sa garden, wala. Pumasok ang kamatayan. So, deadly sin po yun. Ano pa, it can lead to us to error. Sino ang nagkaroon ng error? Si Sarah at si Abraham. Di ba ba? Na hindi nila nahintay. Yung anak na bibigay ng Lord, sila na yung gumawa ng kapamaraan para magkaanak. Naging tinik yun hanggang ngayon ng mga Israelita po. At higit sa lahat, yung worst in God's plan and promises, hindi na-fulfill. Hindi mapupulfill like King Saul. It's supposed to be, yung lahi niya, hindi mawawala ng hari. Pero dahil hindi siya hintay, na po, napahintulot po siya na siya yung gumawa ng dapat si Samuel ang gumawa. So yun po yung mga danger po sa atin. Kaya ano sabi sa Kawikaan 14:29? Kawikaan 14:29, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng Kahangalan. Ayan po, di ba? Kahangalan. Yung madaling magalit, pag impatient daw tayo, kahangalan daw po yun. Po, pero pag tayo po ay mapagpasensya, ibig sabihin may karunungan tayo, may pangunawa tayo. Yun po. No. Yun yung po pag-aaralan natin. Ang topic natin ngayon ay patient. Yan ang mahilig kumain ng pasensya. Hindi ba may gusto na pasensya? Ano po ba ibig sabihin ng patience? Yun po ay the ability to endure. Ayan, kung kailan may kakayanan ka na na makapagtiis, makapagtimpi, makapagpasensya sa mga difficult people. Dahil meron talagang taong hirap intindihin. Di po ba? Na nakakapagpainit ng ulo. So, dapat po may mahaba tayong pasensya dyan sa mga sitwasyon without giving into anger and giving up hope. Dapat hindi natin nag-give up yung hope natin. Patuloy tayong umaasa. Yun po yung pasensya. Yun po yung patience. Sabi sa Efeso 4:2. Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, minahon at magtiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Doon yung magpasensya, di po ba? Na talaga kahit tayo mga Kristiyano, kung minsan wala tayo ng pasensya sa kapwa Kristiyano. Yun di po ba? Kaya yun ang bilin po sa atin na maging mahinahon, maging matyaga at magmahalan. We need to develop yung patience po natin araw-araw in order to understand the situation. Yung mga tao. Kailangan natin talagang lumawak yung pag-unawa natin Kasi hanggat makikitid din yung ating, di ba, yung init ng ulo natin. Madali din po mag-burst out yan. Mas hindi natin iintindihan yung tao. For example, yung tao, pag yung pag-unawa natin, makitid din, hindi mo maiintindihan, magagalit ka talaga. Kaya dapat palawakin mo talaga yung pang-unawa po natin. Para yung pasensya natin, nadidevelop po yun. Dapat hindi na uuna yung init ng ulo natin. Itong virtue na to o yung kagandang asal ay napakahalaga sa ating bilang mga Kristiyano. So ang tanong, why? Why is patience important in our Christian life? Number one, because patience is establishing our faith in God. Nai-establish po yung faith po natin sa ating Panginoon pag tayo po ay marunong magpigil ng sarili natin. When facing difficult situation,
patience o yung pagtitimpi ay importante para makita natin kung paano gumagalaw o kumikilos ang Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan ng faith po natin. So yun po yung mahalaga. Tumatatag yung faith po natin kapag natututo tayong maging pasensyosa, pasensyoso. Po, basta ano yun, basta na panghahawakan po natin yung kalooban po ng Lord sa mga pangako niya na tutulungan niya tayo. Diba? Yung talaga yung kumbaga nakaka-stand tayo talaga doon sa promises ng Panginoon. Once na may pasensya tayo, kasi pag wala, di ba, tagal-tagal naman ang Lord, bakit hindi naman tumutugon ang Lord? Mga ganon, di ba? Pero pag may pasensya tayo, naiintindihan po natin ang yung napaghahawakan natin na talagang tutulungan ako ng Panginoon. Natututo tayo maghintay talaga kung kail talaga yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga tulad ng babaeng dinugo ng 412 years, di ba? Makikita yan sa Mark 5:25-29. Alam na naman natin yung kasaysayan po nito, di ba? 12 years siya na nagkasakit, na inaagasan talaga siya, pero naubos na lahat yung kanyang pera. Nakapagpatingin na siya sa maraming doktor, pero hindi po siya napagaling. O ano ginawa lang po niya? Talagang nag-take siya ng risk para nang sa ganon ay makalapit po siya sa ating Panginoon. Gaano kahirap para sa isang dinudugo na po na makipagsiksikan sa mga tao. Pero nandun yung faith niya na makalapit lang siya sa ating Panginoon. Siya po ay gagaling. Ayan po. Sabi sa Marcos 5:27-28. Marcos 5:27-28. Nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang may pumanlang ang damit ni Jesus. 28. Naisip siya ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako. Amen. So, andun yung faith po niya. Yung faith niya, ginamitan niya ng action. Hindi siya nag-init ng ulo. Talagang andun yung pasensya. Kailangan niya magpasensya. Di ba para makalapit sa ating Panginoon. Kailangan hindi siya mag-init, hindi magiging mag-init yung ulo niya. Dahil syempre, di ba, kung wala nga tayo doon sa ganong sitwasyon, yung monthly period lang natin, sobra tayo nag-iinit ang ulo natin, di ba? Yung pa kayang 12 years na dinudugo, na talagang wala nang lunas, naubos na yung pera mo, pati hindi ka pa mag-iinit ang ulo doon. Pero dahil ginamit niya yung faith niya, makalapit na ako sa Panginoon, magagaling ako. Di ba? So, ora mismo, di ba, alam naman natin yung nangyari na ora mismo ay napagaling siya kasi nandun yung pagtsatsaga niya sa makikipagsiksikan sa mga tao, makalapit lang sa Panginoon. Yun yung faith niya at hindi naman siya nabito. So, ganun din tayo. Di ba? Kailangan yung faith natin may pasensya, may pagtitiis, may pagtitimpi para nang susunod makuha natin yung inaasam natin sa Panginoon. Kahit sa tao naman, di ba? Kung meron kang hinihingi, hindi ka marunong magpasensya, paano mo makukuha yung hinihingi mo? Siyempre, hindi. Kung galit ka pa, nangingi ka na, galit ka pa. O, di ba? And number 2, because patience helps us understand God's perfect time. Katulad ng inawit natin kanina, di ba? Na kailangan po, alam po natin na everything happens according to God's plan and purpose. Kahit anong gustuhin natin na mangyari ito, ngayon, ayaw ng Lord, walang mangyayari. Di ba? Kaya kailangan mahaba pasensya mo para hintayin mo ano yung
kailan ibibigay ng Lord yung hinihingi natin. So pag wala tayo nun, ay, alis na lang ako sa church, buti pa dun sa dati. Ganun po ang mangyayari. Ito ba? Kaya sabi nga po sa Ecclesiastes 13:11, He has made everything beautiful in its time. oh, diba? Ano daw ginawa niya? He has made everything, beautiful. Kailan? In its time. May kapanahunan ang lahat ng bagay. Lahat ng ginawa ng Lord, may kapanahunan. Parang yung mga puno natin. Hindi 24, hindi 12 months siya na talaga nagbubunga. May panahon kailan siya magbubunga. Amen? So, ganun po yung ginawa ng Lord. Kung lahat, sabay-sabay nagbubunga lang, hindi po ganun ang Panginoon. Kailangan natin maghintay. Kailan siya magbubunga. Di ba? Good things come in its time. To those who wait. Dun sa marunong maghintay. Yun po. Kung gusto natin magandang bagay mula sa Panginoon, matuto tayong maghintay. May oras ang Panginoon. May tinakda siya talagang panahon para tutugunin tayo, para kung ano yung gusto niya ibigay sa atin, meron siyang takdang panahon. Kaya learn to be patient, though it takes time to reap what we sow. Hindi yung nagtanim ka ngayon din may bunga na. Di po ba? Siyempre, tayo mo yan, tumubo yan, alagaan mo yan, bago magbunga yan. Ganun po dapat. Kailangan talagang naghihintay tayo kung kailan yung tamang kapanahonan na magbubunga yung ating mga itinatanim. Wala kasing tanim na magbubunga agad-agad. Sabi sa Santiago 5:7-8. Santiago 5:7-8. Verse 7, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan nyo ang magsasaka. Matiyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niya magtanim, matiyaga rin siya naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat dito lang pagsagot. Bayan siya ako ng loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. So, ganun po. O tayong mainip. Ang tagal ng Panginoon. Hindi ba ka mamaya, pag dumating ang Lord, hindi pala tayo makasama. Kasi nainip-inip tayo kung ano na pinagagawa natin. Di po ba? Di ba sabi, mag-ibatyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, throughout po yan sa paghihintay natin, dapat yung pagtityaga natin, hindi po nawawala yon. Dahil alam natin, anytime pwede dumating ang Lord. Kaya magtyaga lang po tayo. Ang mga pinagdadaanan natin, kaya nga pasensya eh. Kaya natin yung patient na pag-aralan. Para ano man yung in-between ng ngayon at pagdating ng Lord, nakakapagpatuloy tayo po, na wala pong magiging sagabal. Although alam natin, nandiyan ang kaaway, pero kung may pasensya tayo, kahit yung kaaway, hindi po natin papansinin. Amen po? Pag mahilig tayong magpatol, yun, mag-iinit talaga yung ulo natin. Kaya dapat hindi po. So, di ba sabi nga, dead ba lang? Pag inawit natin, di ba? Dead ba lang? Kasi yung patience deepens our faith, our trust, and our hope. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, sa kanyang God's perfect time. So ano yung lumalalim sa atin? Yung po ang ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala, yung ating pag-asa. Yun po yung nangyayari sa atin pag tayo po ay marunong maghintay po. Lumalago yung ating spiritual and confident that God knows what is best for us. Yun po. Makukuha natin yung best na gusto ng Lord pan sa naghihintay po tayo. Diba? Yan po yung nangyari kay Joseph the Dreamer. Diba? Ang dami nangyari sa buhay niya pero hindi siya nainip eh. Hindi nag-init yung ulo niya kung ano-ano yung pinagdaanan niya kahirapan eh. Pero sa bandang huli, yung sa perfect time ng Lord, nakuha niya po yung blessings ng Panginoon. Diba? So yun po yung kailangan po natin na katulad ni
ni Joseph, he patiently waited for the fulfillment of his dreams. Bata pa lang siya na naginip na siya, di po ba? Pero nangyari po yun dahil naging patient po siya. That in God's plan and time, na-enjoy niya yung blessings ng Panginoon. Ganun din po tayo. Basta marunong tayong maghintay, ma-enjoy natin yung blessings ng Panginoon. Habang naghihintay naman tayo, may blessing ng Lord eh. Amen? Oo, ba't pa tayo mag-iinit ang ulo? Di po ba? Kaya yun po yun. Just wait with patience in His time. We'll have what we deserve and the best from God. Yun po yung matatanggap natin. Awit 37, 7, and 8. Yes. Manatag ka sa piling ng Panginoon at tiyagang maghintay Sa gagawin. sa gagawin niya. Ang ay hindi charge ang kasama sa gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano niya. Tama. Babalik sa dahil ito sa iyo ay makakasama. O, di ba? Ano daw? Makakasama sa atin. Pag tayo po ay hindi natin napipigilan yung galit po natin. Kaya dapat huwag tayong mainggit. Kung meron man tayong nakikitang umaangat, lalo na sa church, pag may nakikita tayo umaangat, matuwa tayo. Hindi yung meron tayong ang tawag ka mentality. Pilahan pababa. Dapat hindi po tayo gano'n. Matuwa tayo. May nabibless po sa atin. Amen po ba? Hindi yung kakaingitan natin yung mga bakit yun? Masusama, hindi nga nagsisiba, pero yung mayaman. Saan po namang galing yun? Sa Diyos ba yun? Hindi po ba? Kaya po wag po natin kaingitan yun. Hintayin natin pagpapalain din tayo ng Lord. Amen. Di ba? Kailangan lang po, makita ng Lord yung faith po natin. Nag-grow talaga. Diba? Walang mabuting idudulot sa atin yung init ng ulo. Ayan. Yung galit, yung walang tiyaga, yung maindipin, wala po yun. Mamimiss po natin yung opportunities that God has for us. Pag nag-init ang ulo mo, wala na. Papas na yung opportunity, kalagpasan ka na yan, di po ba? Kaya po, dapat po, huwag nating i-rush ang Lord dahil ang Lord meron sariling panahon kung kailan niya gustong ibigay. Kahit anong gawin po natin, hindi po papapa sa atin yung plano ng Diyos hanggat hindi yun yung tamang panahon. So, paano mangyayari yun kung nainip na tayo? Di ba? Kumbaga bukas, bibigay na yung blessing mo, ay ngayon, nainip ka na. Wala na. Hindi mo na matatanggap. Kaya dapat, malawak yung ating natin. Tulad ni King Saul, di ba? Kaya nga nawala yung promise ng Lord sa kanya. Bakit? Nainip siya. Ginawa niya yung dapat hindi niya naman gawin. O nawala sa kanila yung pagiging hari. O nawala sa kanya, mula sa kanya hanggang sa mga susunod na lahat. Nawala lahat po yun. Yun po yun. Kaya patiently waiting with faith, God is true to all His promises. Yun po, lagi natin tayuan yung promises ng Lord, mapapasa atin din yan in due time. And number 3, patience help us to become tolerable, mapagparaya. Ayun po. Yun po yung maganda dun di ba? Matututo tayong magparaya. It gives us the feeling of empathy, of understanding other people. Pag patience tayo, sabi ko kanina, ay iintindihan natin yung kapwa natin. Kahit paano po pinaggagawa niyan, maiintindihan natin. Yun nga po, dapat kinakaawaan natin yung mga ganong klaseng tao. Di mo ba? Pag kinainisan mo yun, ikaw ang nagdusa. Nainis ka Kaya dapat, gawakan natin yung unawa natin. Po, makakapagbigay tayo ng unawa sa ibang tao once na may patience po tayo.
Kasi mas madali nating maintindihan at mapagpapasensyahan sila pagka ganun. Sabi sa unang Thessalonica 5:14, Unang Thessalonica 5 verse 14, makikiusap kami sa inyo ang mga kapatid na pagsabihan ninyo ang mga tamad, palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapasensya kayo sa lahat. Amen. o di ba? Maging kalakasan tayo mga nanghihina. Hindi tayo yung naghihilahan nga pababa. Hindi tayo yung nagpapabigat sa iba. So, may problema na nga yung kapwa natin, papabigatin pa po natin. Di po ba? So yun daw po, anong gagawin natin? Mapagpasensya. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Lalo na sa mga unbelievers, hindi natin sila mauwiwin kapag tayo po ay walang patience. Amen po ba? Sabi sa 2 Timothy 2:24-25, Yung Timothy verse 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat mag-away ng link. Mabait sa lahat, marunong magturo at pagpapagpapagpapag. Verse 25, kaya nga dahil sa pagpapagpapag ang samaling sa ganitong paraan ay hindi sila ng Diyos at pagpapagawa. yun po, yun dapat na nakikita po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo yung pinagmumulan ng away. Diba? Dapat daw maging mabait sa lahat at marunong magtimpi. Ayan, yan po yung gusto ng ating Panginoon na nalaman po natin na importante yung patience sa atin po. So, naisin natin lahat na tayo maging mapagpasensya, mapagtimpi, mapagparaya. Kaya po ba natin yun? Amen. Paano? Ayan. Paano? How to develop patience in us. Yan ang kailangan po para matuto tayo, kailangan tandaan po natin yan. Ano daw? Number 1, be thankful and rejoice even in times of trials. Kasi hindi naman nawawala yung times of trials na yan, hindi po ba? So ano dapat natin gawin? Be thankful and rejoice. Kaya pinag-aralan na rin natin kahapon, the rejoice. Diba? Magpapakalungkot ka pa, magpapakainit ka ng ulo. Ano nangyari? Nasolve ba yung problema? Nadagdagan pa, bakit ulo mo? Di ba? Lalo na kung ma-stress ka pa. Di po ba? So, di po naman nawawala yung problema eh. Kailangan lang talaga ma-overcome natin through rejoicing and thanking God. Salamat lang po tayo. Dahil yung trials, di ba? Alam naman natin yung trials kung anong ginagawa sa buhay po natin. Eh. Pababasahin muna natin sa Romans 5:3-5. Romans 5:3-5. At nagdadala din tayo kahit na lumaranas tayo ng mga kaibigan dahil matututo tayong mag-iis. O, di ba? Anong nagawa sa atin? Natututo mag-iis. Verse 4, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. O, di ba? Verse 5, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibigay niya sa atin. Yes, so nakakatulong po ba yung mga trials natin in life? Yes. Kaya dapat po, marunong tayong mag-handle. Yun nga, magpasalamat lang tayo sa Lord. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kahit ang daming problema, buhay ka naman. Di ba ba? Being thankful and always rejoicing strengthen our faith. Sabi nga po, Diyos sa binasa natin. Kaya make us more patient. Pag talagang naiintindihan natin, the trials na to, lalong tataas yung pananampalataya ko sa Panginoon. Kasi di ba, lalo tayong umaasa sa Panginoon. The more na maraming problema, the more na kumakapit tayo sa Panginoon.
Di po ba? Sabi sa Santiago, 1, 2, 3. Santiago 1:2-3, mga kapatid, magalala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. Amen. So ano daw ang dapat gawin pag may pagsubok? Magala. Kaya ba natin yan? Di ba init ang ulo, ha? Galak daw po tayo dahil ito po yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. Pag walang pagsubok, lalo. Di ba? Wala nang pananampalataya, wala nang pagsubok. Bakit, ano pa niya, aasahan mo sa Diyos, wala kang mapagsubok. Di po ba? Kaya po, pinapahintulo talaga tayo dumaan sa pagsubok para mapatunayan yung pananampalataya natin sa Panginoon. And number 2, ano pa daw po? Learn to control ourselves. Yan. Madali ba yan? Madali lang po yan. Kasi sarili mo yan, kukontrolin mo, hindi naman yung sa ibang tao eh. Mahirap yung kukontrolin mo ibang tao. Pero sarili mo yan eh. Sino makakapag-control sa sarili mo? Di ba ikaw din? Kaya nagiging mahirap kasi ayaw natin. Amen po ba? Kaya pag-aralan po natin, yun po ang kailangan. Santiago 1:19-20. Santiago, Santiago, Jai. Ikaw na. Santiago 1, verse 19-20. Verse 19, tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Verse 20, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Yun po yun, napaganda, di ba? Huwag daw tayo agad magagalit dahil hindi nakakatulong para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. O gusto po ba natin maging matuwid? Be patient. Yan po. Basta tayo ng Bible, mag-pray tayo, basta dumadating tayo talaga doon sa, yung talagang, malapit na. Kaya na lang po. Para mapigilan po natin. Po, i-ask natin talaga yung leading ng Holy Spirit. Sabi sa Kawikaan 16:32, Higit na mabuti ang tao, pagpasensya sa tao, kapamilya. Higit na mabuti ang tao nakakapagpili sa sarili kaysa tao nakakasakot ng isang Diyos. o, di ba? Ano yung makapangyarihan siya kung wala na siyang pagpipigil sa sarili niya. Di po ba? Ano yung pinagagawa niya dahil sa kapangyarihan niya, nasasakop niya ang lahat. Pero ano yung ginawa niya? Hindi tama. Hindi, mali po yung kanyang pamamaraan. Kaya ang sabi, mas mabuti daw yung taong mapagpigil sa sarili. Yan po. And number 3, ano daw po dapat? Look unto Jesus. Ayan. Look unto Jesus. Hindi yun sa taong nagagalit ka na nga sa kanya. Siya pa yung tinitignan mo. Hindi lalo ka magsusumiklab yung galit mo. Sa kanya ka pa nakatingin eh. Siya pa yung lagi mong sinusundan yung tingin niya. Kung saan siya pumunta, nakatingin ka doon. Hindi mo nga napigilan, hindi mo na-control yung sarili mo. Talagang magagalit ka. Di mo ba? Kaya ano dapat gawin? Look unto Jesus. O di ba? Pag sa Lord ka nakatingin, puro kagalakan ang mararamdaman ko. Amen po ba? Yun po yung dedmahin lang po natin, huwag na tayong magpapatulo. Yun po yung iwasan natin, yung pumatol. Sabi nga sa 12:1 and 2, Libro 12:1 and 2, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin
buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen. So look unto Jesus mula daw sa simula hanggang sa katapusan. Bakit? Siya yung santigan ng pananampalataya po natin. Kaya dapat wag na po tayo kung saan patumingin para makuha po natin yung resulta. Ano ang resulta? The result of being patient, bring out the best. Yes. Napapalabas kung ano yung best sa atin. Once tayo po ay marunong mag-asensya. Diba? Siyempre yung kabutihan mo, yun nilalabas eh. Di ba ba? Na hindi tayo pumapatol. O, di siyempre, maganda yung lumalabas po sa atin. Yun yung nakikita sa atin. Maganda po yung katangian natin sa loob na papalabas po pag tayo po ay marunong magpigil sa sarili po natin. Yun po. Less mistakes, kumbaga. Di po ba? Yun po. And by doing our best to live a Christ-like life, we will receive God's promises. Sabi sa Hebrews 6:11 and 12. Hebrews 6:11 and 12. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Amen. 12. Verse 12. Huwag kayong maging tamad, sa halip tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. So, kailangan po nating pagtitiis kung gusto po nating makamtan yung inaasahan po natin mula sa Panginoon. Kaya kailangan po natin yung patience. Patience can cause, yung pag-impatient ka, it costs us money. Bakit? Pagka tayo po ay mainitin ng ulo, yung sabi ko na nga kanina, magkakasapot ka. May stress ka. Kailangan mo ng maraming pera para magamot ka. Po, yun po yun. Dahil maraming consequences yung ating nga po pagiging impatient. Kasi ano yung magiging resulta nito? Bad decision. Pag tayo po ay impatient, diba? Yung decision natin, mali. Puro mali pag impatient po natin. So we need to work out on being patient to be the best that we can be para sa Panginoon. Yun po. Sabi nga sa 1 Timothy 1:16 bilang last verse po natin. Ngunit ginawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesus Cristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sa sampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. So, ano po ibig sabihin? Pinagtiyagaan tayo ng Panginoon. Di po ba? So ano yung dapat natin gawin? Pagtiyagaan din natin yung kapwa natin. Yun po yun. Diba? Hinaawaan ako ng Diyos para maipakita po natin na sumasa atin ang Panginoon. Pakita rin po natin kung paano tayo pinagtiyagaan ng Lord. Matuto tayong magtiyaga sa ibang tao. Amen po. Matuto tayong maging mapagpasensya. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Sa mga mahal natin sa buhay, sa mga churchmates po natin, di po ba? Dapat makita po yan sa atin sa mga kapitbahay. Huwag yung katigasan ng ulo po natin ang magtaboy sa kanila, palayo sa Lord. Di po ba? Kung tayo magiging dahilan dahil sa katigasan ng ulo natin, tayo po yung nagtataboy sa kanila. Pag natisod sa atin, aalis sila. So, sino ang dahilan? Tayo. Amen po ba? So, tularan po natin ang Panginoon kahit gaano tayo kasama, kahit gaano katigas yung ulo natin. Hanggang ngayon, matigas pa rin naman ang ulo ng marami sa atin. Pero ang Diyos po, patuloy na nagpapasensya sa atin. Patuloy tayo pinagtsatsagaan ng Panginoon kasi gusto niya lahat tayo ay maligtas. Amen po ba? Kaya ganun din po yung maging kaisipan natin na
hindi lang yung maligtas tayo, kundi makapagligtas tayo ng mga taong pagpapakitaan natin ng patience po natin. Continue po. Let us continue, magpatuloy tayo to be patient like the Lord to have eternal life. Yun ang pinaka-goal po natin, na tayo din ang number one beneficiaries kung magiging patient po tayo. Amen po ba? Amen. Amen po. So yun po. Pagpalain tayo ng Lord, nawa may natutunan po tayo. Mayroon po ba? Amen. Awa po. At magawa po natin. Hindi lang natin basta ito pinakinggan, try po natin na talagang maging patient po. Kaya hindi. Kaya natin dahil sa Lord. We can do all things through Christ. Ayun ang gusto ng Lord eh. Kaya magagawa po natin. Amen po. Tayo lahat po ay tumayo.